Habang nasa banyo, tiningnan ni Joe ang kanyang telepono at napagtantong kailangan niyang kumilos agad bago pa maimpluwensyahan ng medical examiner si Chin na gumawa ng isang desisyong hindi na maaaring balikan. Kung sakaling matuloy ang pag-dissect, wala nang balikan. Binuksan niya ang gate at nakita niyang nagsisimula ng mamukadkad ang mga usbong ng puno. Inisip niyang kung tama ang teorya niyan, ang pagbubukas ng mga bulaklak ay sumisimbolo sa pag-drain ng life force mula sa 5 estudyante. Nagpasya si Joe na sagalan ang pagsira sa mga usbong at inatake niya ang isa. Biglang dumilat si Sia, na agad napansin ni Jing. Nang sumilip ang nakamaskarang lalaki at si Yan, nagtataka sila kung paanong nangyari yun dahil dapat ay nasa estado pa rin siya ng pagkamatay. Sinabi ni Chenry na may mali at tila tama ang hinala ni Joe na suspended animation lang ang kondisyon nila. Idiniin niya na hindi pa rin gumagaling ang kondisyon ng mga estudyante kaya wala pa ring dahilan para magdiwang. Ngunit iginiit ni Joe na kaya niyang sirain ang mga usbong gamit ang kanyang Star in Knife AA sa buong lakas, at inutusan ang kanyang mga alaga na sabay-sabay atakihin ang puno. Dumating si Ting at humawak sa puno, kaya tinanong siya ni Joe kung bakit siya mag-isang dumating. Pinitas naman niying ang mga usbong. Biglang lumitaw si Joe, galit na galit sa kanilang ginawa, at nakita si Sia na gising na at kinukusot ang kanyang mga mata. Sinabi ni Shin na inutusan niya ang mga kasamahan na suriin ang anak ng pamilyang Wang ngunit tila ayos naman si Sia. Kung gumagaling na si Sia, malamang ay madyay gising din ang iba. Mukhang tama si Joe, at hindi na matutupad ang plano niyan. Ayon kay Joe, tsamba lang ito at aalis na siya. Nagpasalamat si Shin kay Joe sa kanyang pag-aksyon. Naisip ni Joe na kailangang papitizang muli kay Ting ang iba pang usbong. Nasa telepono si Jing at tinawagan si Joe para ipaalam na tinawagan siya ni Chin, at ligtas na rin daw ang iba pang mga estudyante. Sumang-ayon si Joe at ibinaba ang tawag. Tuwang-tuwa si Ting sa 5 bulaklak na natanggap niya. Naisip ni Joe kung ano ang gagawin dito, mga item na ngayon ang mga usbong, pero wala siyang ideya kung ano ang gamit ng mga ito. Sinabi niya kay Ting na kung gusto niya, kainin niya na lang ang mga iyon. Habang isusubo na ni Ting ang isa, napansin ni Joe na may isa pang usbong na tumutubo sa puno. May gintong aura ito kaya pinaghinalaan ni Joe na maaaring si Xuan iyon. Tinawag niya si Xuan ngunit wala itong malay at nakahandusay sa sahig. Napagtanto niyang may nangyari dito. Inutusan niya si Ting na pitasin ang bagong usbong. Nang alisin ito, nagising si Zan at tinawag si Joe, sinabing ayos lang siya, bago muling nawala ng malay. Naisip ni Joe na maaaring nauubos ang buhay ng sinumang humahawak sa puno, at ang usbong na ito ay isa lamang patay na bulaklak na hindi pa namumukadkad. Nagtaka siya kung ano ang mangyayari kapag ito'y namukadkad, baka may mamatay. Napansin niya ang isa pang usbong at inisip kung ilang tao na ang humawak sa sinumpang punong iyon. Lumipat ang eksena sa Restricted City, kung saan kinuha na ni Zan ng larawan ang isang halimaw. Pagkatapos niyang i-upload ito, natapos niya ang kanyang misyon. Tinanong niya si Joe kung bakit parang mapatla siya nitong mga nakaraang araw. Ipinaliwanag ni Joe na abala siya sa pagbabantay ng nakakainis na punong iyon kasama si Ting, na buti na lang ay huminto na sa paggawa ng bagong usbong. Nanalangin siyang huwag na siyang pabigyan ng Diyos ng ganitong mabibigat na responsibilidad. Lumipat ang eksena kay M. Wang, na nakita nang natapos ni Joe ang kanyang gawain. Nais na niyang pag-usapan ang susunod na hakbang. Tinawagan niya si Joe at pagkatapos ng kanilang usapan, naisip ni Joe kung ano ang pag-aaralan niya sa ilalim ng panibagong mentor. Sinabi ni M. Wang na napakatalino ni Joe at ang bagong mentor na ito ay mas angkop upang paunlarin pa ang kanyang kakayahan. Ang pangalan ng mentor ay Ming, na nasa gitnang antas lang sa mga nakaraang pagsukat ng lakas, ngunit walang katumbas ang tagumpay niya sa akademya at teorya sa kolehiyo. Naniniwala si Ms. Wong na magiging malaking tulong ito para kay Joe. Sumang-ayon si Joe at nagpasalamat sa lahat ng suporta ni Ms. Wong. Habang paalis na si Joe, sinabi ni Ms. Wong na mukhang magiging magkakaklase pa sila bilang mga mentee. Dumating si Yan at isang lalaki. Sinabi ng lalaki na sinabi ng kanilang mentor na may bagong mentee silang darating, at nagtaka kung anong klaseng pasaway na estudyante ito. Nang makita niyang si Joe pala ito, nagkaintindihan na ang lahat. Masayang binati ni Yan si Joe.
Ipinakilala ni M. Wang na ang dalawang ito ang kanyang senior mentees. Dinala siya ng lalaki sa lumang yungib ng dragon at tinawagan si Zia para sabihing nakabalik na sila. Ipinaliwanag niya na dito nagsasaliksik ang kanilang guro ngunit bumaba ito sa Dragon Well para magsiyasat. Nagulat si Zia na agad silang nakabalik at sinabing kung hindi siya naka-duty, siya sana ang sumando sa junior mentee. Tinawag siya ng lalaki na, tamad, at ipinaalala na senior din si Liza kay Joe. Naasar si Zia at sinabing sa pagdating ni Joe, siya na ang bahala sa paghila ng freaking chain. Ipinakita ng lalaki kay Joe ang kadena at sinabing ito ay bahagi ng panimulang gawain mula sa kanilang mentor. Inutusan si Joe na hilahin ito. Habang pinagmamasdan ni Joe ang kadena na bumababa sa kailaliman, tinanong niya kung para saan ito. Sabi ng lalaki, nakakonekta ito sa Dragon Well sa ibaba at ginagamit para hilahin ang dragon. Sinabi pa niya na may lumalabas na liwanag at mga sigaw ng dragon mula sa kuweba at espesyal na ginawa ng mentor nila ang kadena para sa layuning iyon. Naisip ni Joe kung ang dragon ba ay mula sa alamat. Ipinaliwanag ni Zia na hinala lang ito ng mentor nila, maaaring may nilalang mula sa ibang dimensyon sa ilalim, at kung meron man, isa lang itong karagdagang nilalang mula sa ibang dimensyon. Nang hawakan ni Joe ang kadena, nakaramdam siya ng matinding lamig at kaunting sakit. Tumawa si Zia at ipinaliwanag na napakalamig ng Dragon Well kaya malamig din ang kadena na nakasabit doon. Dagdag pa niya, hindi pinapayagan ni Joe na gumamit ng kahit anong vitality skill sa paghila ng kadena, alinsunod sa isa pang patakaran ng kanilang mentor. Sumang-ayon si Joe at nagpatuloy sa paghila ng kadena sa kabila ng lamig at sakit. Napansin niyan kung ilang beses nang hinayla ni Joe ang kadena at pinuna na totoo't walang daya ang pamamaraang ginagamit ni Joe. Binanggit ng lalaki na kahit pa hindi ganoon kasama ang epekto ng sobrang lamig sa isang taong may legend class na lakas, hindi pa rin ito kaaya-aya. Sa wakas, dumating ang mentor nilang si Ming at napansin niyang tila nagkaayos na ang lahat sa bagong junior. Nagsindi si Ting ng bonfire at naghanda si Ming ng mainit na sabaw para kay Joe, na anyay mabisang lunas laban sa frostbite at lamig. Nagpasalamat si Joe sa maalagang kilos. Habang nilalasap ni Joe ang sabaw, binanggit ni Ming na narinig niya mula kay Hang ang tungkol sa maraming ulit na pagtatangkang hilahin ni Joe ang nagyayelong kadena. Inamin ni Joe na hindi pa niya ito masolusyonan, pero baka nga ganoon talaga. Nagtanong si Ming kung bakit hindi naisip ni Joe ang ibang paraan, lalo na't ilang ulit na rin siyang sumubok. Ipinaliwanag niya na si Han ay gumamit ng buong lakas at galaw upang hilahin ang kadena, gamit ang inertia upang mapabilis ang paghila at mapanatiling maiksi ang oras ng paghawak para hindi masyadong malamigan. Siya naman ay inobserbahan kung kailan humihina ang lamig at doon hinayla ang dulo ng kadena, kaya matagumpay niyang nahila ito. Dagdag ni Zia, kahit sumusunod si Joe sa mga patakaran, karaniwan ang nakakahanap ang mga tao ng mas malikhain at praktikal na solusyon sa kabila ng mga limitasyon. Tinanong ni Chiu kung si Zia nga ba ang nagsabing hindi maaaring gumamit ng vitality skill. Matapos inumin ang sabaw, ipinahayag ni Joe ang kagustuhang ipagpatuloy ang paghila ng kadena sa parehong paraan, tinitingnan ito bilang isang misyon at pagkakataon para sa pagsasanay. Naniniwala siyang kung paulit-ulit pa niya itong gagawin, masasanay siya at magtatagumpay rin. Kinilala ni Ming na marami sa kanyang mga mentee ang sumubok hilahin ang kadena pero nabigo. At si Joe lang ang nagpursiging subukan ito ng 12-dosenang beses kahit laging nabibigo. Nagtanong si Joe tungkol sa isa pang estudyanteng hindi nagtagumpay. Ipinaliwanag ni Ming na nakapagtapos na iyon, pero ang patakaran ay patakaran, makakapagpahinga lang si Joe kapag nahila niya ng buo ang kadena. Nagpatuloy si Joe at nadiskubre ang isang napakalaking angkla. Kamukha ito ng nakita niya noon pero mas makintab at maayos ang pagkakagawa. Dahil sa pagkamausisa, nagtanong siya tungkol dito. Ipinaliwanag ni Ming na ito ay isang kawil na ginagamit para hulihin ang dragon, na kilala sa matitinding gana, lalo na sa pagkain. Iniwan kay Joe ang kadena at inutusan siyang ibalik ang kawil sa Dragon Well bago siya magpahinga. Sumang-ayon si Joe, at nang siya'y nag-iisa na, inisip niya ang tungkol sa dragon. Gamit ang kanyang kakayahang lumipad, nagmadali siyang puntahan ang Dragon's Gate Grotto, ang lumang yungib ng dragon. Patuloy siyang bumaba at inisip kung gaano ba ito kalalim, at napagtanto niyang sobrang lamig talaga roon.
Inactivate niya ang Lotus Buddha Body sa pag-asang makatulong ito. Ngunit habang mas lumalalim siya, mas lumalakas ang lamig, at napagtanto niyang kahit may pinahusay siyang katawan at lakas, maaaring mamatay siya sa lamig kung magpapatuloy pa. Naalala niyang maaaring praktikal ang mga bagay tulad ng pagsuot ng down jacket o pagsindi ng apoy, pero pagkatapos ay naisip niyang nasa loob siya ng laro. Naalala niya ang mahiwagang vitality technique mula sa Temple of the Fire God, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang firepower, ang Flaming Steely, na napatunayang epektibo laban sa lamig. Nagpatuloy siya, ngunit kalaunay naubos din ang epekto ng kasanayan. Tinatayang malapit na siya sa dulo, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahang lumipad upang i-deploy ang Demonic Light Needle. Habang mas lumalalim pa ito, inactivate niya ang Keen Listener skill upang maramdaman ang paligid. Nagulat siya nang matuklasang may puwang sa kailaliman, at lalo siyang nabigla nang makakita ng dragon. Umungal ito ng sobrang lakas kaya para bang nanlamig ang buong katawan ni Joe. Kaya pinatay niya ang laro. Naisip niyang kung ang ungol ay sapat na para pumatay ng isang tao mula sa 100 metro ang layo, baka nga tunay itong alamat na dragon. Napansin rin niya ang isang kokon sa loob ng Dragon Well, na nagpapaalala sa kanya ng puting kokon na pinuprotektahan ng gininto ang lumilipad na langgam. Nagpasya siyang pag-isipan na lang ito sa ibang pagkakataon at bumalik na upang makapagpahinga matapos hilahin ang kadena. Bigla siyang napunta sa isang madilim at di pamilyar na lugar, kaya nagtaka kung nasaan siya. Doon nagsalita si Zin, ang nakamaskarang lalaki. Inamin nitong ginamit niya ang kanyang life soul upang guluhin ang pandama ng mga nilalang sa paligid, kaya walang nakapansin sa kanyang domain. Sinabi ni Jen na nakita na niya ang tamang pagkakataon upang makipagkita kay Joe muli. Napagtanto ni Joe na si Jen ang medical examiner. Tinanong niya si Jen kung ano ang pakay niya, dahil ligtas na ang lahat ng estudyante at wala namang iniutos si Chin para sa investigasyon. Sagot ni Jen, may ilang tanong lang siya kay Joe at wala siyang dapat ikabahala. Tinanong ni Joe kung ibig sabihin ni Jen ay wala talaga siyang dahilan para kabahan. Kinumpirma ito ni Jen at pagkatapos ay pinahinto ang galaw ni Joe habang siya'y lumalapit. Sinabi ni Jen na ayaw niya ng laro ng habulan at pansamantalang pinutol niya ang koneksyon sa pagitan ng isipan ni Joe at ng kanyang katawan. Ipinahayag ni Jen na ang pakay niya ay tungkol sa puno, ang dahilan ng kanyang pagbisita. Tinanong ni Joe kung ang tinutukoy niya ay ang punong bigla na lamang nawala. Kinumpirma ito ni Jen at inamin niyang nais niyang makuha ang kapangyarihan ng punong iyon. Tinanong ni Joe kung anong klaseng kapangyarihan iyon. Sa halip na direktang sumagot, nagtanong si Jen kung pamilyar ba si Joe sa Ship of Theseus, isang hindi masagot na palaisipan. Ipinaliwanag niya na ito ay isang barko na tumagal ng daan-daang taon dahil pinapalitan ang bawat sirang bahagi nito. Kapag nabubulok ang tabla, pinapalitan ito, hanggang sa punto na wala nang natirang orihinal. Ang tanong, ang barko pa ba iyon ng Theseus, o isa na itong ibang barko? Ayon kay Jen, simple lang ang sagot, hindi ang barko mismo ang batayan kung ito'y nananatiling pareho, kundi ang humahawak dito. Matapos iyon, ipinaliwanag niya ang iba't ibang konsepto kay Joe. Inamin ni Joe na hindi niya ganap na nauunawaan ang lahat, at nagduda kung si Jen ay isang henyo o baliw. Ipinahayag ni Jen na inialay niya ang buong buhay sa pag-aaral ng life providence at konsepto ng kaluluwa. Layunin niyang tuklasin ang mga abstract na ideyang ito at palawakin ang kanilang hangganan. Ngunit sa bawat pagtatangkang paghiwalayin ang kaluluwa mula sa katawan, palaging nawawala ang lakas ng buhay, at hindi ito nananatili. Ngunit sa ilang bihirang pagkakataon, may mga bagay na muling lumilitaw kahit na nawala na, isang pagbali sa patakaran. Ang punong tinutukoy nila ay may kakayahang hinahanap ni Jen. Tinanong ni Joe kung sa tingin ni Jen ay may kinalaman siya sa punong iyon. Sumang-ayon si Jen at ipinaliwanag na kung ang puno ay nasa isang estadong, static equilibrium, ang variable na sanhi ng pagkawala nito ay maaaring ang mga taong pumasok sa Death City. At kung may isa pang variable na konektado sa mga estudyanteng muling nabuhay at tumanggap ng isang bagay, ito ay tiyak na kaugnay kina Joe at Jing dahil si Joe ay bahagi ng parehong variable. Tumugon si Joe na lahat ng ito ay haka-haka lamang ni Jen matapos alisin ang ibang posibleng paliwanag. Iniisip din ni Joe na hindi siya makagamit ng anumang kakayahan sa ilalim ng mga limitasyon ng Epic Class.
Sagot ni Jen, makukuha niya ang kailangan matapos niya tanggalin ang lahat ng alaala mula sa utak ni Joe. Gumamit siya ng aparato kay Joe, at tinanong siya ni Joe kung hindi ba niya iniisip na kalokohan ang sakta ng kapwa niya para lang sa sangkatauhan. Sagot ni Jen, saglit lang iyon. Sa sandaling matanggal niya ang mga alaala ni Joe, babagsak ang king nito, at mananatili na lang siyang isang walang lamang manika. Walang emosyon, walang kamalayan para kay Jen, kinakailangan ang sakripisyo para sa pag-unlad, at handa siyang akuan ang kasalanan at isulat sa kasaysayan ng ebolusyon ng tao ang sakripisyo ni Joe. Ngunit ginamit ni Joe ang kanyang flame attacks upang mapa-address si Jen. Inamin ni Jen na tama ang kanyang hinala, may itinatagong lihim si Joe. Sinubukan ni Jen gamitin ang soul-controlling eyes, ngunit wala itong epekto kay Joe. Halos hindi makapaniwala si Jen, paano nagkaroon ng ganoong lakas si Joe gayong legend class lamang siya. Ipinaliwanag ni Joe na inaalis lamang niya ang isang manlulusob, at inatake si Jen. Subalit di nagtagal, nakakaramdam ng kakaiba si Joe at nagsimulang umubo ng dugo. Naisip niya kung siya ang unang taong mamamatay dahil sa sariling life providence. Nawalan siya ng malay. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Joe at nadiskubreng hindi siya namatay. Nawawala ang kanyang mga damit, ngunit ang kanyang mga sugat ay ginamo na. Habang sinusubukang bumangon, pinigilan siya ng kanyang mentor na si Ming, sinabing huwag muna siyang gagalaw. Ginamit ni Ming ang kanyang life soul upang ayusin ang mga malulubhang sugat ni Joe, ngunit kailangan pa rin itong magpahinga dahil sa bali-belang tadyang at mga sirang laman loob. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Joe na si Zia ang nakakita sa kanya. Maging si Ming ay nabigla nang makita ang kalagayan ni Joe. Lahat ng kanyang meridian ay dinurog ng isang makapangyarihang puwersa, at maging ang mga buto at organo ay lubos na nasira. Nagtaka si Joe kung may nawala sa kanyang mga gamit. Tinanong siya ni Ming kung alam niya kung sino ang umatake sa kanya. Sumagot si Joe na nahihirapan siyang maalala. Naisip niya na sa halip na sabihing si Jen ang umatake, mas tama sigurong sabihing siya'y inatake ng sarili niyang life providence. Ngunit ito'y kakaiba, dahil ang life providence, na nagmumula sa loob, ay hindi dapat lumampas sa limitasyon ng katawan. Ngunit sa kaso ng kanyang king, hindi ito totoo. Dagdag pa, habang inaatake siya, tila may isa pang kamalayang pumasok sa kanyang isipan. Sinabi ni Ming na nakakabahala ang hirap ni Joe sa pag-alala ng nangyari. Sabi ni Z, wala siyang natagpo ang bakas ng ibang tao nang makita niya si Joe na naliligo sa sarili nitong dugo. Nagtaka si Joe kung bakit walang iniwang bakas si Jen, kung ito man ay sumabog sa lugar, tiyak dapat ay may mga ebidensyang naiwan. Binanggit ni Ming na nakipag-ugnayan na siya sa investigation team ng kolehiyo at ipinayo na ipaubaya na lang sa kanila ang susunod na hakbang. Habang ginagamot si Joe gamit ang kanyang life soul, may napansin si Ming na kakaiba. Bagamat halos wasak ang katawan ni Joe, ang puso niya ay tila protektado ng ibang uri ng kapangyarihan. Kung wala ang proteksyong iyon, agad sana siyang namatay. Naisip ni Joe kung anong klaseng kapangyarihan ang nagligtas sa kanya. Ipinaliwanag ni Ming na si Joe ay nasa bingit ng kamatayan pa mula pa noong una siyang naging mentee ni Ming. Yumangal si Joe at hindi ito tinanggap, ngunit tinapik lang ni Ming ang kanyang ulo at tinuwanan siya, sinabing napakadaling maniwala ni Joe. Tinanong ni Joe ang tungkol sa notebook na nabanggit ni Ming. Ibinunyag ni Ming na ito ay para kay Joe at naglalaman ng 7 scattered palms. Ipinaliwanag niya na hindi siya palaging nariyan upang protektahan si Joe, kaya kailangang palakasin ni Joe ang sarili niya upang tunay na maprotektahan ang kanyang sarili. Nagtanong si Shu kung ito ba ay isang vitality technique at binanggit na tila napakalakas nito. Pinaliwanag ni Ming na tinawag itong 7 scattered palms dahil ito ay nagmula sa 7 magkakaibang kaharian ng palm techniques, kaya ganoon ang pangalan nito. Dagdag pa ni Ming, hindi pa makalakad si Joe dahil sa kanyang mga sugat, kaya dapat gamitin niya ang oras upang magpahinga. Nakipag-usap si Ming kay Xuan tungkol sa isang antelope, ngunit nabanggit ni Xuan na nakakaramdam siya ng phantom pain sa kanyang dibdib kahit pangalan lang nito ang marinig. Inamin ni Joe na hindi pa siya makagalaw, at nagbiro pa na kung hindi siya iiwas mag-isip tungkol sa antelope ng ilang araw, baka masira pa ang dorm. Humingi siya ng tulong kay Jawan, at pumayag naman si Xuan, sabay hiling ng agarang paggaling.
Pagkatapos ng tawag, natuwa si Joe nang matuklasang kaya pa niyang gamitin ang kanyang mga kamay. Kaya't naglaro siya ng laro at sinimulan ang pagsasanay sa 7 scattered palms sa loob ng game. Habang naglalaro, naisip niya kung gumawa rin ba si Jen ng ganitong bagay para sa puno. Nang tingnan niya ang laro, nakita niya ang isang numero sa icon ng puno at pinuntahan ito. May nakita siyang bagong usbong sa puno, ngunit ang punong mismong iyon ay naglaho na. Walang dapat na nakalapit dito. Naisip ni Joe ang pagkawala ni Jen at nakaramdam ng matinding kaba. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa laban at napagtanto na sa halip na tawagin ang 7 scattered palms bilang isang vitality technique, mas akma itong ilarawan bilang isang kasanayan na gaya ng 1-inch punch. Bawat galaw ng 7 palo ay may natatanging estilo at malinaw na dokumentado, ngunit upang tunay na mapagtagumpayan ito ay kailangan pa ng misensinang pagsasanay. Naisip ni Joe kung ano ang mangyayari kapag namulaklak na ang bulaklak. Habang naglalakbay siya sa mas malalim na bahagi ng kuweba ng langgam, napansin niyang hindi gaanong naaapektuhan ito ng Great Yin Wind. Sa kanyang pagbaba, nakita niya ang isang kokon. Nang lalapitan na niya ito, isang gintong lumilipad na langgam ang hamarang at tinalo siya. Napagtanto ni Joe na parehong may mga kokon, ang gininto ang tagapagbantay ng kokon, ang kagustuhan ng dragon, at ang pugad ng mga langgam, na tila may itinatagong sikreto. Naisip din niyang ang Aude technique ay hindi talaga isang tunay na flying technique. Ang bersyon nitong, Silverang, ay mabagal kumpara sa mga epic class techniques at limitado ang taas. Magiging kapaki-pakinabang kung mayroon siyang mas mahusay na vitality flying skill. Habang pinapakain si Joe ng sabaw, napansin niyang mapait ito. Sinabihan siya ng lalaking nag-aabot ng sabaw na huwag nang magreklamo. Nagpasalamat si Joe para sa gamot mula sa kanilang mentor at inaming maayos ang kanyang paggaling, ngunit kailangan pa ng kaunting panahon para tuluyang bumalik sa lakas. Tinanong ni Joe kung nasaan si Ming dahil may ilang tanong siya rito. Sagot ng lalaki, pumunta si Ming kasama si Zi upang pag-aralan ang dragon ngunit babalik din agad. Hinikayat si Joe na itanong na sa kanya ang mga gusto niyang malaman, dahil may sapat din siyang kaalaman. Napag-isip ni Joe na kung alam niyan ang tungkol sa Death City, malamang ay isa rin itong Odette na tao. Ipinaliwanag niya na dati na siyang natuto ng Dragon Gate Absara technique ngunit napansin niyang mas patungkol ito sa liksi kaysa sa tunay na paglipad. Interesado siyang malaman kung may mas mabilis na flying skill sa Legend class.